Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon. Mas lalong tumaas ang chance ng posibleng bagyo na mabubuo next week dahil nagkakasundo na ang iba't ibang modelo. Silipin natin ang mga pagbabago sa magiging lakas at kilos nito. At kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, easterlies pa rin ang pangunahing sistemang nakaaapekto sa Pilipinas. Ito ang mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa silangan at dahil dito, patuloy tayong nakakaranas ng kombinasyon ng init, pagbuo ng ulap at mga pag-ulan o thunderstorm sa ilang lugar. Kaya kahit wala tayong direktang binabantayang bagyo sa ngayon, hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy na lang ang maaraw at panatag na panahon. Sa totoo lang, sa ganitong setup ng panahon, karaniwan nating nararanasan ang mainit na simula ng araw, tapos unti-unting kakapal ang ulap sa ilang bahagi ng bansa, at sa huli ay posible ang biglaang buhos ng ulan lalo na kung lalakas ang thunderstorm. Para sa Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Northern Samar at Eastern Samar, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms, dulot pa rin ng easterlies. Ito ang mga lugar na mas lantad sa hanging may dalang moisture mula sa karagatan, kaya mas madali talagang makabuo ng mga ulap at pag-ulan dito. Mahalaga ring tandaan na kapag sinabing scattered rains at thunderstorms, hindi ibig sabihin nito na buong maghapon at buong lawak ng rehiyon ay sabay-sabay na umuulan. May mga lugar na maaaring bahagya lamang ang epekto, habang may ibang lugar na maaaring makaranas ng mas malalakas na buhos sa loob ng maikling panahon. At dito pumapasok ang mas mahalagang paalala dahil ayon sa mga ulat, may posibilidad ng flash floods or landslides dahil sa moderate hanggang minsan ay heavy rains. Kaya para sa mga nakatira sa tabing ilog, mabababang lugar o mga lugar na malapit sa bundok at gulod, mas mabuting maging alerto, lalo na kapag napapansin ninyong tuloy-tuloy na ang buhos at kumukulog na ang paligid. Sa mga nasa Bicol Region, magandang tandaan na kahit hindi pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat probinsya, pwede pa ring magkaroon ng mga lugar na mas apektado kaysa sa iba. Ganito rin ang sitwasyon sa Quezon, kung saan posible ang biglaang pag-ulan at thunderstorms na pwedeng makaapekto sa mga biyahe at mga aktibidad sa labas. Sa Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro, mahalagang bantayan ang kalangitan lalo na kung makapal na ang ulap sa hapon o gabi dahil doon madalas mas maramdaman ang epekto ng ganitong setup ng panahon. Sa Northern Samar at Eastern Samar naman, dahil kabilang din sila sa silangang bahagi na direktang naaabot ng easterlies, hindi dapat balewalain ang posibilidad ng malalakas na pag-ulan sa ilang oras ng araw. Hindi man ito otomatikong nangangahulugan ng malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ito para magdulot ng panganib sa ilang komunidad kung sakaling tumama ang mas malakas na thunderstorm sa mismong lugar nila. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Sa madaling salita, sa maraming lugar ay posibleng magsimula ang araw na medyo maaliwalas, may init at may halong alinsangan. Pero habang tumatagal at mas umiinit ang paligid, may tsansang magkaroon ng pagbuo ng mga ulap na pwedeng magdala ng panandalian ngunit minsan ay malalakas ding buhos ng ulan. Dahil isolated ang nakasaad sa forecast, ibig sabihin hindi lahat ng lugar ay tatamaan ng ulan sa parehong oras. May mga lugar na mananatiling tuyo habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng thunderstorm. Pero kahit isolated lang ito, hindi ibig sabihin na maliit na bagay na agad ito. Kapag severe thunderstorm ang tumama sa isang lugar, posible pa rin ang biglaang pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa kung ang lugar ay vulnerable. Para sa Metro Manila, ito ang mga uri ng araw na medyo mapanlinlang ang panahon. Maaring maaraw o maaliwalas sa umaga, tapos sa bandang hapon ay biglang bubuhos ang ulan sa ilang bahagi ng syudad. Kaya kung may mga lakad, biyahe, trabaho sa labas, o susundo ng mga bata, maganda pa ring magdala ng payong o anumang panangga sa ulan at init. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, halos ganito rin ang tema ng panahon. Hindi man maghapong maulan sa karamihan ng lugar, nananatili ang tsansa ng rain showers o thunderstorms na maaaring magdulot ng pansamantalang paglamig pero maaari ring magdulot ng perwisyo sa kalsada, biyahe at pang-araw-araw na gawain. Sa mga lugar na may severe thunderstorm, dapat pa ring maging maingat dahil mabilis tumaas ang tubig sa mabababang lugar at pwedeng maging madulas ang mga daan. Pagdating naman sa lagay ng hangin at kondisyon ng karagatan, sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ng mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan.
Sa mga baybayin at karagatan ng mga bahaging ito ng bansa, ang kondisyon ng alon ay slight to moderate na may taas na 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito matatawag na magaspang na kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito nangangahulugan na pwede nang maging kampante lalo na sa mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kapag may lokal na thunderstorm na biglang mabuo sa karagatan o malapit sa baybayin, pwedeng mabilis ding magbago ang sitwasyon. Kaya sa mga mangingisda, mga bumiyahe sa dagat at mga may planong pumalaot, mainam pa ring maging maingat at obserbahan ang aktual na lagay ng kalangitan at dagat bago tumulak. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin, ngunit magmumula ito sa timog silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters naman ay slight to moderate din na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, sa maraming bahagi ng Luzon, hindi naman inaasahan ang matinding sama ng dagat. Pero gaya ng madalas nating paalala, iba pa rin ang pangkalahatang marine forecast kumpara sa aktual na sitwasyon sa mismong baybayin o katubigan kapag may namuong thunderstorm. Kaya kung kayo ay magbibiyahe sa dagat o may planong coastal activity, mas makabubuting may dagdag na pag-iingat at huwag baliwalain ang mabilis na pagbabago ng panahon. Kung titingnan naman natin ang datos ng temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos 8 o'clock ng gabi kahapon, ang pinakamababang temperatura ay 19.2 degrees Celsius at naitala ito alas 6 ng umaga. Samantala, ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 32.1 degrees Celsius alas 4 ng hapon. Ipinapakita nito na may preskong simula ang maghapon sa ilang oras ng umaga, pero habang papalapit ang tanghali at hapon, tumitindi ang init. Kasabay nito, ang minimum relative humidity ay 42% at naitala alas 4 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 84% alas 5 ng umaga. Ang kombinasyon ng init at halumigmig ang isa sa mga dahilan kung bakit mas mabigat sa pakiramdam ang panahon, lalo na kapag sumasapit ang tanghali hanggang hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bahagi ng forecast na dapat talagang bantayan sa mga susunod na araw. Sa long-range forecast para sa first week ng April, may nakikitang development ng sistema sa may silangan ng bansa. Sa ngayon, malinaw na hindi pa sigurado kung ito ay tuluyang magla-landfall sa kalupaan dahil malayo pa ang forecast period. Ibig sabihin, hindi pa ito isang bagay na pwedeng ituring na pinal o eksakto. Gayunpaman, mahalagang pansinin na ayon sa bagong datos, mas ipinapakita nito ang paglapit sa kalupaan. Hindi pa rin ito sapat para sabihing sigurado ang magiging galaw, pero malinaw na ito ay isang development na mas dapat bantayan kaysa basta ipagsawalang bahala lamang. Mahalaga ring maintindihan kung bakit may dagdag na pansin dito. Dahil taginit na, mas umiinit din ang karagatan sa silangan ng bansa. At kapag mas mainit ang tubig dagat, mas nagiging favorable ang kapaligiran para sa mga posibleng sistemang maaaring lumakas. Hindi nito agad ibig sabihin na may tiyak ng malakas na bagyo, pero ipinapakita nito kung bakit mahalagang tutukan ang mga susunod na update. Ang karagatan sa silangan ay isa sa mga bahagi na madalas pinagmumulan o dinadaanan ng mga sistemang may potensyal na magkaroon ng epekto sa bansa. Kaya kahit malayo pa ang forecast period, may saysay na agad ang maagang pag-monitor. Sa kabuuan, easterlies pa rin ang nangingibabaw na sistemang nakaapekto sa bansa. Kaya asahan ang halo ng init, moisture, pagbuo ng ulap, at mga pag-ulan or thunderstorm sa ilang bahagi ng Pilipinas. Mas kailangang maging alerto ang Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Northern Samar, at Eastern Samar dahil sa maulap na kalangitan at mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng flash floods o landslides kapag lumakas ang buhos. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, posible naman ang isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa mga oras na mas umiinit ang paligid at mas madaling mabuo ang mga ulap. Mahina hanggang katamtaman ang hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa at slight to moderate din ang kondisyon ng karagatan, pero kailangan pa rin ng pag-iingat lalo na kung may local thunderstorm. At higit sa lahat, bantayan natin ang long-range forecast para sa first week ng April dahil may nakikitang development ng sistema sa silangan ng bansa na ayon sa bagong datos ay mas nagpapakita ng paglapit sa kalupaan. Sa mga susunod na araw, mas magiging malinaw ang forecast na ito kaya pinakamainam pa rin ang manatiling updated at handa.